Father, kapag ikaw ba'y nakakikita, halimbawa ng isang babae, sexy, very revealing yung kasuotan, wala ka bang nararamdaman? Aba, sabi ko, tinatanong pa ba yan? Brad, sa dami, sa tindi ng mga kasalanang sinabi mo, kung ako yung Diyos, lalayo din ako. Ba't mo sasaktan yung asawa mong ang daming nag-give up para sa pag-asama ninyo? Kung bibigyan kayo ng superpower, ano ang gusto ninyo? Gusto nyo bang maging invisible? Pero dapat pag nakapikit lang yung mga tao sa piling mo. Gusto mo ba yung pag naisipan mong maging maganda, maging gwapo, nagiging maganda ka at gwapo ka ora mismo, pero bigla namang dumidilim ang kapaligiran, hindi rin nakikita ang itsura mo. Gusto mo ba yung unlimited kang kumain, yung hindi ka nabubusog, para yan sa mga may ganang kumain, pero walang butas ang puwit mo? Gusto mo ba yung may kuryente yung katawan mo, parang si Pepeng Kuryente dati? Yun nga lamang, lagi kang sinisingil ng mahal ng Meralco. Wag na lang, diba? Sinabi ko lang naman yan kasi para sabihin, ano man ang maging superpower natin, mayroon at mayroon pa rin tayong hindi kakayaning gawin. Kakaiba ang power na pwedeng ibigay ng Espiritu Santo sa atin. 2 weeks ago, kung natatandaan po ninyo, na ipaliwanag ko sa inyo na kung sino si Kristo para sa atin, ganun din ang Espiritu Santo para sa atin. Another advocate. Di po ba? Ang sabi ni San Pablo patungkol kay Kristo, lahat kakayanin nating gawin sa pamamagitan ng lakas na kaloob ng Panginoon Hesukristo sa atin. Philippians 4 verse 13. Di ba? Lahat yan. Tapos sabi mismo ni Kristo sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. So kung sino si Kristo, ay ganun din ang Espiritu Santo para sa atin. Pwede rin nating sabihin, apart from the Spirit, we can do nothing. But with the Spirit, we can do all things. Kaya tulad ni Kristo, dapat din tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo si Kristo. Bago siya magpubliko ministeryo, bago siya mangaral, bago siya gumawa ng maraming mga himala, ano muna nangyari? Bininyagan siya sa Ilog Jordan at doon bumaba sa anyo ng kalapate ang Espiritu Santo. Pagkatapos nun, kaya nga sa luminous mystery, yun ang una. Saka pa lang yung ikalawa, yung una niyang himala na ginawa sa Cana, Galilea. Saka pa lang yung pangatlo, yung pangangaral niya ng mabuting balita. So isipin po ninyo, nauna yung pagbibinyag sa Kanya. Nauna yung pagkakapuspos sa Kanya ng Espiritu Santo. Before His words of power, He was empowered by the Holy Spirit. Of course, not to mention, sa Kanyang pagkakatawang tao, sa Kanyang paglitaw dito sa mundo bilang tao na ipinanganak ni Maria, siya na ay puspos ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo, ganun din ang mga disipulo. Kung babasahin po ninyo yung Acts 1 verse 4, pagkatapos muling nabuhay ni Kristo, hindi niya sinabi sa Kanyang mga alagad, ano pang hinihintay niyo? Go na! Mag-preach na kayo. Gumawa na kayo ng mga milagro. Magpagaling na kayo ng mga may sakit sa ngalan ko. Magpalayas ng mga demonyo. Total, may skills na kayo. Naturuan ko na kayo. Nasamahan nyo ko. Nakita nyo yung ginagawa ko. Gawin ninyo. May diskarte naman kayo. No. Ang sabi ni Kristo, wait lang. Abangan ninyo yung ipinangako ng Ama at yung sinasabi ko sa inyo. Sino? Ang Espiritu Santo. Before na maggawa sila ng maraming bagay na mga magaganda, they were first empowered by the Holy Spirit. Sapagkat without the Holy Spirit, yes, they can do few things. Yes, they can do some things, but not all things, not best things, not remarkable, godly things. Ako lang,
Natutuwa po ako sa inyo kapag na-appreciate po ninyo yung sermon ko, especially tuwing linggo. Bakit? Kasi talagang pinaghahandaan ko ito. Pinag-aaralan ko, binabalikan ko yung mga natutunan ko dati sa seminaryo, nag-iisip ako ng karanasan ko, ng karanasan ng ibang tao, minsan may mga kwento, at higit sa lahat, pinagdadasalan ko. Minsan, nangungumpisal pa ako para dito. At ito ang pinaka-ikinatutuwa ko kapag ang sermon ay talagang natatanggap ninyo. Ibig sabihin nun, kumikilos talaga ang Espiritu Santo in as much as naniniwala po ako. Ang magandang sermon, hindi yan tungkol sa paring nagsisermon. Ito ay tungkol sa Espiritu Santo. Alam po ninyo, kanina lang, bago magmisa, natsambahan ko, na-share lang nung isang kaibigan ko, yung isang sermon ko dati na hindi ko na matandaan. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Kasi naisip ko, paano ko nasabi ito? Hindi ko napag-aralan to. Paano ko naisip ito? At paano ko nasabi ng may kapangyarihan ito? I think most priests or all priests would agree with me. Madali namang mag-sermon kasi napag-aralan namin yan ng ilang din taon. Pero yung mag-sermon ng yung may dating sa inyo, yung talagang i-absorb nyo, yung talagang ma-inspire kayo, yung talagang mamumove kayo, yun ang mahirap na part. Kasi hindi na namin yun part na yun ng Espiritu Santo. I can make you smile. The Spirit can make you cry. I can inform you. He will transform you. I can impress you. He will inspire you. The Holy Spirit is the X factor, the difference maker, the distinguisher. Para lang din ganito yan O di ba, ordinaryo. Lahat tayo tao. Lahat tayo, sabihin natin, mahina. Mayroong hilig o hilig sa pagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Totoo yan. Pare-pareho lang tayo pagdating dyan. Pero saan papasok yung kaibahan? Ito yung sinasabi sa Galatians 5:16, na kapag tayo ay nabubuhay ayon sa Espiritu, hindi tayo magpapadala, hindi ka magbibigay sa pagnanasa ng laman. Take note, ang sabi, hindi ka bibigay sa pagnanasa ng laman. Hindi sinabi doon na kapag ikay nabubuhay sa Espiritu Santo, mawawala ang pagnanasa ng laman. Hindi sinabing ganun. Kasi laging nandyan yan. Kaya yung iba, minsan, nakatatawa, magtatanong pa, parang ewan. Father, kapag ikaw ba'y nakakikita, halimbawa ng isang babae, sexy, very revealing yung kasuotan, wala ka bang nararamdaman? Aba, sabi ko, tinatanong pa ba yan? Siyempre, meron din naman. Alangan namang sabihin kung wala. In fact, mas magtataka ka kapag wala. Diba? Pare-pareho lang. Pero saan papasok yung kaibahan? Doon sa sinasabi, sa Galatians 5:16, pare-pareho, nandyan ang temptation ng laman. Hindi lang ibig sabihin sa example ko yan, nandyan kapag nakakita ka halimbawa ng pera, nandyan yung temptation na kunin mo at hindi mo ipagtanong yan. Nandyan yung temptation na kapag nagagalit ka, magsalita ka ng mga hindi magaganda. Pero ang taong nabubuhay sa Espiritu, hindi bibigay sa temptation na yan. Yun yung sinasabi sa ating ikalawang pagmasang napakinggan. Ang sabi ni St. Paul dyan, hindi natin masasabi na Diyos nga si Jesus kung hindi tayo papatnubayan ng Espiritu Santo. In other words, hindi talagang magiging tunay at mararamdaman nating Diyos nga si Jesus sa ating buhay kung hindi tayo mamumuhay ayon sa Espiritu. So you see, yun ang nagagawa ng Espiritu From ordinary, nakakagawa tayo ng extraordinary. Hindi konti, marami. Lahat pa nga, hindi ka lang magiging masaya. Mas magiging masaya. Mas magiging magaling. Mas magkakaroon ka ng gana. Mas magkakaroon ka ng magandang pananaw sa buhay. Iyon ang nagagawa ng Espiritu. Tingnan nyo ang mga alagad sa ating unang pagbasa, nakapagsalita ng iba't ibang mga wika. Nagkaisa pa sila. From ordinary
to extraordinary. Lahat tayo mayroong Espiritu. Sinasabi ni St. Paul sa ating second reading, lahat tayo pinainom ng isang Espiritu. Ibig sabihin ng Espiritong nasa iyo, Espiritong nasa akin, at Espiritong nasa lahat ng tao. Yun nga lamang, kung paano natin ito nararamdaman, kung paano tayo nito ginagabayan, depende yan sa ating kalalagayan. Ang problema kasi, dinidisobey natin yung sinasabi ni St. Paul sa letter to the Ephesians 3:40, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong hadlangan ng Espiritu Santo. Sa literal na pagsasalin, huwag niyong palungkutin ang Espiritu Santo. Tandaan po natin ang Espiritu Santo ay hindi lang apoy, hindi lang siya oil, hindi lang siya hangin, hindi lang siya tubig, hindi siya bagay, hindi lang siya kalapate, hindi siya hayop. Mga simbolo lamang yan. More than all this, ang Espiritu Santo ay kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak. Meron siyang persona, meron siyang personalidad. Kaya, nasasaktan din siya, nalulungkot din siya, nawawala din yung gana niya kapag tayo'y laging nagkakasala. Yun bang walang gana? Dahil nalulungkot siya, mararamdaman mo yung impact niya? Hindi! Halimbawa, sa NBA, kahit home team, yung naglalaro, home crowd, home court advantage. Maririnig mo ba yung crowd kapag tambak yung home team? Hindi! Nalulungkot, nawawala ng gana. Baka ganun din ang Espiritu Santo kapag panay tayo at lagi tayong nagkakasala. May nangumpisal sa akin, ang opening words niya ay ganito, Father, i-pray over mo ko. Kasi very down ako, ang dami kong problema. Tapos, pakiramdam ko, ang layo-layo pa ng Diyos sa buhay ko. Ba't ganon? And then he went on. Sinabi niya yung mga kasalanan niya. Nako, ang dami, ang titindi. Patawad, nasabi ko talaga sa kanya, Brad, sa dami, sa tindi ng mga kasalanang sinabi mo, kung ako yung Diyos, lalayo din ako. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako Diyos. At hindi ganon ang Diyos. Nandiyan siya. Nandiyan ang Espiritu niya, ang Espiritu Santo. Hindi mo lang masyadong maramdaman. Kasi marami kang pagkakasala. Nalulungkot siya. Magbago ka at mararamdaman mo ang kanyang presensya. Nagtaka pa, di ba? Nakatatawa ko minsan ng tao. Nagtataka kung bakit ka nagbago. Siya din naman ang dahilan kung bakit ka nagbago. Diba? Playing victim pa, ba't ka nagbago? Hindi na ikaw yung dating mahal ko. Parang gusto mong sabihin, nauna ka kaya, ginagaya lang kita, mas ginagalingan ko lang kaya nasasaktan ka. Joke. Seriously, bakit ba natin sasaktan ang Espiritu Santo? Na laging nandyan. Ang Diyos, ano man ang pagkakasala natin, hindi tayo kailanman iniiwan. Ba't natin siya sasaktan? Pagdudahan mo na ang lahat, wag lang ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Bakit mo siya sasaktan? Siya lang ang pinakatapat sa'yo. Bakit natin siya sasaktan? Hindi niya deserve yan. Ba't mo sasaktan? Yung asawa mong ang daming nag-give up para sa pag-asama ninyo? Ba't mo sasaktan ang anak mo na halos maiwanan ng mga kaibigan niya sa buhay dahil inaasikaso ka at ang ibang mga anak mo na kapatid nito? Ba't mo sasaktan ang magulang mo ang gabi ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi, mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan? Bakit mo sasaktan ang kapatid mo na kahit may sariling pamilya at may sariling buhay, tinutulungan ka pa rin naman? Ba't mo sasaktan? Hindi ba dapat tayo ang nagpapahid ng kanilang luha at hindi yung tayo pang dahilan ng kanilang pagluha? Hindi ba dapat tayo ang yumayakap sa kanila para iparamdam sa kanila na mayroon silang kasama at hindi yung tayo pang nagpaparamdam na sila'y nag-iisa dahil wala tayong suporta?
Hindi ba dapat tayo ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa sa gitna ng problema? At hindi yung tayo pa ang kumikitil ng kanilang pag-asa sapagkat tayo pa ang numero unong nagbibigay sa kanila ng problema? Kapatid, mahirap saktan ng taong minamahal. Naman, pumapalyatin kapag puro trabaho, laging gamit, charge din yan. Nilalagyan din ng gasolina. Kapatid, yung taong mayat-maya ang ginagaway para sa kapakanan mo, kailangan ding mag-charge niyan, kailangan din ng gasolina yan. And more than anyone else, ikaw ang mag-charge, ikaw ang magbibigay ng inspirasyon sa buhay niyan. Saan kukuha ng inspirasyon yan kung hindi mo paglalaanan? Ang makina, kinakailangan ding ipahinga. Kapag may nakikita kong matanda na nagtatrabaho pa, promise, ang pinagdarasal ko, matanda na nagtatrabaho pa, sana naman pag uwi ng bahay, wala nang problema sa anak, wala nang problema sa asawa, wala nang problema sa apo. Yun ba namang pata na ang katawan sa kakatrabaho, pata pa rin ang kalooban dahil sa problemang ibinibigay natin dito? Hindi porke matatag yung tao, kaya na niya ang mga sakripisyo, kakayanin niya para sa iyo. Pero papaano kung ikaw mismo ang nagbibigay ng problema sa taong ito? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng pahirap. Wag naman. Kahit ang Espiritu Santo namamanglaw pag nagkakasala tayo, kahit si Kristo, hindi nakagawa ng maraming mga himala at milagro dahil sa hindi pagsampalataya sa Kanya ng tao. Diyos na yan eh. Tao pa kaya? Hindi nakasasanay ang masaktan, nakapanghihinayan, madaling nakapagpapaikli ng buhay. Yan. Lalong-lalo na kung nanggagaling sa taong minamahal mo yan. Brothers and sisters, minsan may nagsabi, the first step towards victory is to know your enemy. Tama yon. Unang hakbang para manalo ka sa laban, alamin mo sino ba ang iyong kalaban. Pero if I may add, also, one of the first steps toward victory is to know, malaman mo, sino ang aking kakampi. Kasi yung kakampi mo, dapat inaalagaan mo. Hindi yung ikaw pa ang tapatay, mananakit dito. Hindi mo kakayanin ang laban ng buhay kung wala ang mga kakampi na ibinigay ng Diyos upang sa iyo ay umagapay. Hindi ko alam kung sinong pwedeng gamitin ng kalaban ng demonyo para saktan ka. Pero isang bagay ang sigurado, sa dinami-dami ng mga sakripisyong na ibigay sa iyo ng isang taong nagpapahalaga sa iyo, siguro naman, very safe mo nang isipin, siya ang kakampi mo. Alagaan mo, pahalagahan mo. Katulad ng Espiritu Santo, siya ang superpower mo. Sana hindi matulad sa mga superpower na jokes sa intro ko. Wag namang, ito ang superpower mo, pero pinahihina mo. Ito ang superpower mo, pero tinitake for granted mo. Ito ang superpower mo, pero sinasaktan mo. Wag ganon. Alagaan natin, pahalagahan natin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin.